sa Matthew chapter 7, Mateo 7, verses 15 to 20. Praise God. Hallelujah. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Verse 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. 18, hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi namumunga o hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang gawa. Ang pag-uusapan natin sa oras na ito ay pamagatan nating, you will know them by their fruits. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Hallelujah. Last week, napag-usapan natin ang patungkol sa gera, no? At salamat sa Panginoon na ito ay nagkaroon ng ceasefire. Huminto ang digmaan, especially sa Middle East, di ba? Sa Israel, sa Iran. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan. No? Hindi natin alam hanggang kailan ang peace talk, ang ceasefire, na maaari itong bumalik, maaring mas worse, o maaring tumagal ang sabihin nating kapayapaan sa Middle East. Doon na topic natin last week na pag-usapan natin kung bakit ganun na lang ang galit at puot, di ba? Ng mga bansang nakapalibot sa Israel. Number one reason kung bakit napakalaki ng hatred sa Israel at sa kanilang neighboring countries, pinakamalaking rason doon, it's because of the religion. Amen? Dahil sa paniniwala at sa pananampalataya ng mga neighboring countries nila, yun ang isang pinakamalaking factor kung bakit walang katahimikan ang kanilang bayan. Of course, except sa sinabi na ng Bible na ganun talaga ang mangyayari sa kanilang bansa, sa kanilang syudad, sa Israel, sa Jerusalem. Anong sabi ng Bible? Dahil sa kanilang continuous rebellion, hanggang ngayon, nagre-rebelde sila sa Diyos. No? Sa kalooban ng Panginoon. Hanggang ngayon, kaya naman sabi ng Bible, hanggang sa katapusan ng daigdig, yung struggles sa kanilang bayan dahil sa kanilang pagiging suwail sa Diyos. Pero malaking isang factor din noon ay yung religion o yung pananampalataya ng kanilang mga kapitbahay na bansa o kaharian o bayan. Sabi sa statistics, kaya ito yung pag-usapan natin ngayon, yung two major faith o religion na meron tayo sa daigdig ngayon. No? At tingnan natin, ikumpara natin ang bawat isa. Ayon sa stats or sa statistics, sa mundo ngayon ay merong 2.3 billion Christians all over the world, no?
So halo-halo na yan. Basta sabihin na lang natin mga tao na sinusunod or sinusundan or kinuha ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng Biblia. So yun ang sabihin nating mga Christians. Lahat ng kinukuha ang kanilang aral, maliban sa ito'y iba-iba ng interpretation, pero sabihin natin lahat ng mga tao sa mundo na naniniwala at sumusunod sa Bible, ihanay natin sa mga Christian na merong 2.3 billion na mga believers. So huwag kayong matutulog ha. Sabi mo sa katabi, huwag kang matutulog. Ha? Kasi baka mamaya talking kayo eh. So babalik tayo konti sa history. At sa kabilang banda, the second largest religion in the world ay itong Islam. Meron silang 2.0 billion or 2 billion. At sabi sa 2010 hanggang 2020, ito ang isang pinaka-fastest growing, di ba, religion mula 2010 hanggang 2020. Sabihin na natin yung Christian ay ang kanilang faith ay kinuha nila or kinuha natin, kasi kasama tayo bilang mga born-again Christians, sa Bible. No? At yung mga Muslim naman, kinuha nila ang kanilang faith sa Quran. So yung Bible, nagsimulang i-compile ng mga prophet, ng mga writer ng Bible for over 1,400 BC. Okay? So, before Christ, bago isilang si Jesus Christ, kasi yun yung timeline yung birth ni Jesus, before His birth and after ng kanyang kapanganakan, yun yung kumbaga pinakagitna ng ating henerasyon ngayon. Doon yung nagiging sukatan ng kasaysayan ng tao. So yung Old Testament, 1,400 BC, meron ng Old Testament. And then yung New Testament ay natapos for about 90 AD. And yan. So after ng 90 years after ni Jesus, nakompleto na yung mga books. No, nandyan na yan. And then yung Quran, dumating naman about 550 to 600 AD after na matapos yung pagkasulat ng New Testament. So merong almost 600 years na pagitan ito ng dalawang libro o dalawang paniniwala o pananampalataya. So ngayon sa mga Christians, alam natin na ang number one talagang sinusunod, pinapanampalatayanan o sinusunod ay sa mga Christians, walang iba kung hindi si Jesus. Si Jesus ba ang inyong sinusunod? At sa kabilang banda, sa Quran naman, o sa Islamic mga books o iba pang mga aral nila, ang kanilang sinusunod ay si Muhammad bilang kanilang prophet. So dito mga kapatid, titingnan natin yung pagkakaiba. Sabi nga nung verse natin kanina, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Now, ang pag-uusapan natin ngayon, let's compare Jesus over Muhammad. An-examine natin kung ano ang kanilang mga nagawa o ginawa nung sila ay nabuhay sa mundo. Ayon sa history at ayon sa mga book, no? So kung si Jesus, ang ating reference ay yung Bible. At kung si Muhammad naman, ang gawin nating reference ay yung kanilang libro, yung Quran. At yung mga iba pang mga books maliban doon na nagpapakilala o nagtuturo sa Kanya. Di ba? So ang topic natin, you will know them by their fruits. Makikilala sa kanilang mga gawa. Ready na ba tayo mga kapatid? Medyo marami ito Yung pagkakaiba. At sana ang goal natin ito, pagkatapos nito,
makita natin at maintindihan natin na bakit ano ang pinagkaiba at ano ang talagang katotohanan. Dahil imagine ninyo, ito ang dalawang largest religion sa buong mundo. So, halos magkadikit lang. Ibig sabihin, parang makikita natin 50-50 sa dami ng mga tao na naniniwala dito sa dalawang aral na ito. Alam ko sa inyo, of course, bilang born again, alam nyo na talagang ang Word of God, amen, ang ating sinusunod. Ito ay buhay, ito'y may ano sa ating buhay. Pero napakahalaga din maintindihan natin kung bakit nagkaganon. Connection nito sa nangyayari sa ating mundo. So tingnan natin yung bawat aral ng bawat isa. Number 1, Muhammad said, Allah hates those who don't accept Islam. Sa Tagalog, sinabi ni Muhammad na kinasusuklaman ng Allah. So, ibig sabihin yung Allah, Arabic word nila ng Diyos. Sa atin, sa English, God. So, sa kanila, Allah. Ang hindi tumanggap sa Islam ay kinasusuklaman ng Allah. So, Quran 3 verse 32, mababasa yan. 22, 38, and 30, 45. So, pwede nyo yung i-research. Sa kabilang banda, si Jesus naman, anong sabi ni Jesus? Si Jesus, anong sabi ni Jesus? Na mahal ng Diyos ang lahat at naparito siya upang ialay ang kanyang buhay para sa mundo. So yun yung magkaibang aral. Yung isa, pag hindi ka naniwala sa tinuturo nila, kasusuklaman ka ng Diyos. Ngunit sa kabila naman, sabi ni Jesus, naparito siya upang ialay ang kanyang buhay para sa mundo. John 3:16, 10 verse 11, John 16 verse 27, 1 John 3:16, at 1 John 4, 7-8. Pangalawa, Muhammad said, I have been commanded to fight against people till they testify that there is no God but Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah. Diba? Sabi dyan sa Tagalog, ako ay inutusan na makipaglaban sa mga tao hanggang sa sila ay sumaksi na walang Diyos maliban sa Allah at na si Muhammad ay ang sugo ng Allah. Muslim 1 verse 33. So makikita natin dyan yung difference. Sabi naman ni Jesus, ayaw ni Jesus ng gulo. Sabi niya, ang nabubuhay sa tabak ay mamamatay sa tabak. Matthew 26 verse 52. Naalala niyo nung huhulihin si Jesus? Nung kukunin siya ng mga guard, ng mga Pariseyo, dahil ipinagkalulo siya ni Judas. Di ba? Nakita niyo nung binunot ni Peter yung kanyang itak at tinagpas niya yung tenga ng gustong humuli kay Jesus. Pero pinigilan siya. Sabi ni Jesus, wag mong gawin yan, itago mo yan. No? Malayong malayo sa iba na kailangang ipilit kung ano yung paniniwala nila. Kung hindi ka susunod, ikaw ay dapat mamatay. Pero si Jesus, ang kanyang teaching, huwag daanin sa dahas. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo daanin sa dahas. Hindi yan galing sa Panginoon pag dinadaan natin sa dahas. Yung mga bagay, yung iba kahit karapatan mo, huwag mong daanin sa dahas. Amen po ba? Pangatlo, Muhammad stoned women for adultery. Muslim 42:06, binato ni Muhammad ang babae dahil sa pangangalunya. No? May isang pagkakataon, merong
babae na gusto niyang humingi ng kapatawaran dahil sa kanyang nagawang kasalanan. Voluntarily, lumapit siya kay Muhammad upang sabihin ng kanyang nagawang kasalanan. But instead na siya ay patawarin, sabi ng kanilang aral, siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Voluntarily. Pero anong sinabi ni Jesus? Jesus said, nung mayroong babae ding nangangalon niya na gusto ng mga Hudyo na patayin sa kanyang harapan. Sabi ni Jesus sa John 8 verse 7, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, siya ang unang bumato sa kanya. So hindi kinondemn ni Jesus. Sabi ni Lord, sige, kayong mga nagparatang, kayong mga nagdala sa kanya, sige, kung wala kayong kasalanan, kung hindi rin kayo makasalanan, kayo ang unang bumato. Pero sabi ng Biblia, dahil makasalanan ang lahat ng tao, walang nangahas na bumato sa kanya. Pang-apat, Muhammad permitted stealing from the unbelievers. Bukhari 44, 668. Ibn Ishaq 7:64. Quran 8:69, 33 verse 27, chapter 48 and 20. Napakarami, no? He permitted stealing from unbelievers. But sabi ni Jesus, you shall not steal. Matthew 19 verse 18. Luke 19:8-9. Muhammad also permitted lying. Sahih Muslim 6303. Bukhari 49. 857. No? Sa kanya, pwede kang mag-lie basta matupad kung ano yung mission mo. Pagkatapos makonquer yung isang lugar, maaari niyong nakawin, samsamin lahat. Nakawin lahat ng ari-arian ng mga tao. Number 6, Muhammad owned and traded slave. Maraming nagsasabi na si Muhammad daw anti-slave. No, ayaw niya na mayroong api. Ayaw niya na mayroong inaalipin, pero in reality, ayon sa kanilang libro, ay napakarami niyang slave. And in fact, binibenta niya pa yung mga tao para maging alipin, slave. Sahih Muslim 3901. Jesus neither owned nor traded slaves or commanded his followers to have slaves. Di ba? Sabi nga ni Jesus, hindi ako naparito para paglingkuran. Ako ay naparito upang maglingkod. Si Jesus hindi naparito sa mundo para mag-alipin, sambahin, maging hari. Kung hindi, si Jesus nagpakumbaba. At siya ang nag-serve. Siya ang nagserbisyo sa mga tao nung siya ay nanrito pa sa mundo. Pang-pito, Muhammad beheaded 800 Jewish men and boys, pati mga bata, teens, na mga lalaki basta Hudyo. Sahih Muslim 3490. So marami siyang pinatay, pinugutan pa, brutal, di ba? Sabi sa history, kung bakit gano'n na lang ang galit niya sa mga Hudyo, sa Jew. It's because nung nakuha niya yung revelation sa kanya from anghel, sabi niya, pumunta siya sa mga Hudyo para i-report na mayroong revelation sa kanya
Pero yung mga Jew kasi hindi sila naniniwala. Stick sila eh. Alam nila na lahat ng mga prophet ni Yahweh o ng Diyos, lahat ng magiging propeta ay dapat nandoon lang sa lineage nila o sa tribes nila. Mga Hudyo lang yun eh. Si Muhammad, pumunta siya doon, ina-expect niya na tatanggapin yung kanyang bagong revelation, yung bagong prophecy, yung message niya. Pero ang nangyari, kabaliktaran ang nangyari, rineject siya ng Jew. So sa malaking disappointment niya, doon nagmula kung bakit hate na hate niya talaga ang mga Hudyo. Dahil hindi naniwala. Ina-expect niya na paniniwalaan siya. Pero ang mga Hudyo ay hindi naniwala. Hiningan siya ng mga signs. Hindi niya masagot. Hindi naniwala ang mga rabbi, ang mga Jew. At yun ang naging dahilan. Kumbaga, inano siya. Hindi siya tinanggap. So pagbalik niya sa Medina, doon siya nagparami ng mga followers at nung marami na, doon siya nagsimulang maghiganti sa mga kanya kaaway niya at sa mga taong tumanggi sa kanya. Of course, gamit-gamit yung pananampalataya na ay kanyang ikinakalat sa mga tao. Kaya kung magtataka kayo, bakit galit yung mga Arab nations, mga Muslim, sa mga Jewish? It's because nandoon yon sa kanilang faith. In fact, mamaya makikita natin yung mga aral na kung saan ini-encourage talaga yung mga tagasunod na ubusin, patayin, ang lahat ng Hudyo sa daigdig. So 800, di ba, na mga Hudyong lalaki ang pinatay. Iniwan ang mga babae, asawa, mga babaeng bata. Yun ang kanilang ginawang slaves. Di ba? At hindi lang slaves, yung iba, sexual alipin sa pangangailangang sexual. So hindi naman tayo dito naninira, lahat meron tayong reference. Gusto ko lang tingnan natin kung ano yung pagpapakilala kay Muhammad sa Quran and then si Jesus Christ naman sa Bible. Para alam ninyo, may makausap kayo mamaya. Kung hindi nyo alam ang history, baka mapaniwala kayo. Kung hindi nyo alam kasi ang history, noon kasi, napakahirap aralin ito dahil Arabic. Hindi mo maintindihan. Pero ngayon, dahil sa social media, meron ng translation. Pag research mo, makikita mo na at maintindihan mo na kung ano yung ibig sabihin, hindi na matitwist. Dahil matatranslate na at madali mo nang maunawaan. So pinatay niya ang kanyang mga kalaban, 800 Jewish men and boys, kahit mga bata, basta lalaki, patay. Pero si Jesus, anong sabi niya? Love your enemies and pray for those who persecute you. Di ba? Kahit ayaw sa iyo ng tao, imbis na gumanti ka, ano sabi ng Lord? Ipanalangin mo. Ipanalangin mo pa. Mahalin mo pa. Di ba? Pray mo pa. Sabi ng Bible kung duda ka, you will know them by their fruits. Kung nagsisiyasat ka, nag-research ka pa lang, ano ba to? Sino ba si Jesus? Ano bang relihiyon? Ano bang ang dapat kong paniwalaan? Ano bang aral ang dapat kong sundin upang ako ay makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Sabi ng Bible, napakasimple lang. You will know them by their fruit. Tingnan mo kung paano sila namuhay. Number 8, Muhammad murdered those who insulted him. Bukhari 56, 369. Chapter 4, 2:49. Pinatay niya yung mga nag-insulto sa kanya. Kaya sometimes pag ininsulto mo yung kanilang faith, medyo delikado yan.
Kaya sabi ko nga, disclaimer lang, hindi tayo nag-iinsulto dito, pero tinitingnan lang natin, base din. Nag-e-examine tayo, base din sa mga isinulat nila sa kanilang mga holy books o sa mga nagtala, sa mga historian na nagtala sa kanila o mga writers or mga apostle ng kanilang prophet. But Jesus preached forgiveness. Hallelujah. Kahit insultuhin ka, anong sabi ni Jesus? Tawarin mo ang kapwa mo. Kaya sabi mo sa iyong katabi, patawarin mo na. Yung nag-insulto sa iyo, yung namahiya sa iyo, patawarin mo na. Kasi ikaw ay tagasunod ni Jesus. Number 9, Muhammad said, if anyone attacks you, retaliate in the same manner. Quran 2:194. Kung may umatake sa iyo, gantihan mo. Kung paano ka sinaktan, kung sinuntok ka, suntukin mo. Kung sinugatan ka, sugatan mo, ganun. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, di ba? Ganun, kung anong ginawa sa iyo, yun ang gantihan mo. Pero si Jesus, sabi niya, if someone strike you on the right cheek, turn to him the other also. Sinampal ka sa kaliwa, yung kanan, o sige, ito pa. Ha? In other words, yung pasensya mo dapat mahaba. Gawan ka ng masama ng kapwa, imbis na gumanti, tatatagan mo ang loob mo at tahabaan mo ang pasensya mo. Bakit? Dahil you are serving Jesus. You are the light of the world. Ikaw ang ilaw. Muhammad claimed, number 10, jihad. In a way of Allah elevates one's position in paradise 100-fold. Yung jihad, ibig sabihin nito, ito yung, alam to ng majority ng mga Muslim, ito yung kailangan mong makipag-struggle, sabi nga nila. Kailangan mong makibaka. Kailangan mo, kapag makakapatay ka ng maraming unbelievers sa faith nila, o sa faith ng Islam, elevate ka daw. So, ina-encourage pa. Yung mga tinatawag na infidel, lahat ng mga non-Muslim, infidel ang tawag. At kung ikaw ay makakapatay, pag ikaw ay nag-jihad, kaya yung mga suicide bomber, yun eh. Kita mo bakit hindi natatakot? Imaginein mo, itatali mo yung bomba sa katawan mo, tapos ipipindutin yung... Sino bang hindi matatakot niyan kung hindi yung mga tao na yan ay talagang brainwash? Ialay mo yung buhay mo para patayin yung kapwa mo Pilipino o kapwa mo tao. Alang-alang lang para dahil yun ang utos. Di po ba? Makikita natin dito. Pero anong sabi ni Jesus? Blessed are the peacemakers, for they will called sons of God. Yung totoong peace, in-encourage. Pero sa kanilang culture, gusto nila ng peace pagkakunti pa lang sila. Strategy. Kukunti pa lang sila, they want peace. Pero pag nakita na sila na lang mas marami na sila, mas malakas na sila, mag-ingat ka na. Kaya nga sinabing Islam, ang kanilang foundation, ang kanilang turo ay kailangan you submit. If you don't submit, you will die. Wala kang choice. Sa Christianity, kung ayaw mo maniwala, babalak sa buhay mo. Ayaw mo ayaw mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, I will pray for you, pero bahala ka. Diba? You will die. You will go to hell. Bahala ka. Si Lord na bahala sa iyo. Ayaw makinig.
But sa kanila, you must submit. You submit or else you die. Yun lang ang option mo. Kaya hindi basta-bastang ano yun eh. Hindi basta-bastang paniniwala. Di ba ba, mga kapatid? Strategy nila, peace, payapa, hanggat konti pa. Pero pag dumami na sila at kaya na nilang, ang tawag dyan? Kaya na nilang gapiin yung community, yung country, yung kingdom, talagang gagawin nila yan. Kaya tinatawag sa jihad nila. Di ba? 11, Muhammad married 13 wives and kept sex slaves. Bukhari 5, chapter 268, Quran 33, verse 50. Di ba? Hindi lang 4, sa kanila pwede 4. Sabi mo tinan mo kayong katabi mo, hirap na nga sa isa yan eh. Gawin mo pang 4. Sabi nung lalaki, Pastor, hirap na ako sa isa. Paggising ko pa lang, bunganga na hanggang pagtulog ko eh. Minsan nananaginip pa rin ako, bumubunganga pa rin kahit sa pagtulog ko eh. Pero sila, dagdagan 3, 4. Ito, 13 ang recorded. At ito ang pinaka-worst, number 12, Muhammad slept with a 9-year-old child. Ginawa niyang asawa ng 6 years old. And then, totally, ginawa niya talagang asawa. In other words, may sexual na nangyari 9 years of age. Sahih Muslim 3309, Bukhari 58, 236. Mababasa niyo yan dun, so hindi tayo naninira. Recorded yan sa kanilang mismong books. So titingnan mo yung morality, standard. Sabi ng ating topic ngayon, you will know them by their fruits. Pero anong sabi ni Jesus? Jesus blessed children and warned against harming them. Di ba? Mark 9 verse 42, Matthew 19:13 to 15. Muhammad ordered the murder of women. Jesus healed and forgave multiple women. So yung isa pumapatay kahit babae, lalaki, bata. Pag kursunadahan ka niya, gawin kang asawa kahit bata. Sa atin, child abuse yun no? 17 nga lang, 16 nga lang, mayroon ka ng kaso. Kaya sa culture nila, kahit bata pa, inaano na. Wala pa sa gustong gulang, legal age, ipinipilit na. Kaya yung iba, nakikita nyo, di ba, umiiyak. Estudyante pa, iba, elementary pa, high school pa. Tapos, ipapakasal sa lolo na. Di ba? Dami pa namang AI ngayon, lolo na mga lolo na akala mo totoo. Pala, AI pala. Ganon yun, mga kapatid. So, Muhammad said, number 14, "O you who believe, fight those of the unbelievers who are near to you, and let them find in you hardness." Quran 9, verse 123. Tingnan nyo. Sabi niya, lahat ng mga followers niya, labanan nyo, puksain ninyo, lahat ng mga nakapaligid sa inyo na ayaw maniwala sa itinuturo ko. Maging malupit kayo sa kanila. Kita nyo yan? But Jesus taught, blessed are meek, for they shall inherit the earth. Kung ikaw mapagpakumbaba,
Kung ikaw maganda makipagkapwa-tao, gentle ka, sabi ng Panginoon, ikaw ang pinagpala, ikaw ay pinagpala. Muhammad ordered, number 15, 65 military campaigns and raids in 10 years. Grabe, puro raid. Magtataka ka bakit ang dami ng mga Muslim? Ha? Because ang strategy, kailangan salakayin, digmain, at pagka natalo, lahat kailangang makonvert sa Islam. Yun ang strategy. Noon pa man, i-convert sa pilitan. Kaya maraming tao ngayon, hindi naman nila choice na sila ay Muslim. Pero dahil doon sila isinilang ang kanilang mga ninuno, yun ang kanilang nakagisnan. Kaya nga kung may opportunity makapag-share ng gospel sa kanila, gamitin din natin ang salita ng Diyos. Kasi hindi naman sa kanila lahat radical eh. Di ba? Hindi naman lahat sa kanila marahas eh. Kaya lang doon ako sinilang eh. Sa Middle East. Pero alam nyo ba ngayon, lalo na dyan sa Iran, napakarami dyang fastest growing church nga ang Iran ngayon eh. Underground lang kasi bawal ng gobyerno eh. Pero sabi ng mga Muslim doon, bakit sila nag-convert? Bakit sila naging Christian? It's because nakita daw nila sa panaginip nila sa vision si Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang buti ng Diyos, yung mga bagay, yung mga lugar na hindi na kayang abutin ng mga tao dahil bawal, hindi kayang mag-ministry ng mga Christian dahil ipinagbabawal, panganib. Pero ang galing ni Jesus, siya ang gumagawa ng paraan. Totoo yan, kahit i-research nyo yan. Marami sa kanila ang sumusunod na kay Jesus. Anong dahilan? Dahil nagpakita sa kanila sa panaginip ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Jesus ordered no military campaign nor offered any approval of war or violence and stopped his disciples from causing violence. Si Muhammad, in-encourage siya, sige, maghasik kayo ng lagim, ng takot, hanggang sa mapasuko nyo, mapasubmit nyo ang mga tao. Pero si Jesus, pinagbawalan niya yung kanyang mga apostol. Kasi pinipersecute din sila Jesus nun eh. Nung nangangaral si Jesus, binabato siya ng mga tao, ng mga tagasunod ng mga eskriba, ng mga Pariseo, binabato siya. Sabi ng mga apostol niya, ano Lord, ha? Bigwasan na natin to. Ang sasama ng mga ugali nito eh. Pero ilang beses sila pinigil ng Panginoon dahil ayaw ng Lord ng violence. Ayaw ng Lord ng gulo. Yun ang totoong religion of peace. Yun ang totoong kapayapaan. Hindi yung sa salita lang. Kapayapaan dahil nagpaparami. Pag marami na, nagiging violente na. Muhammad killed captives, take in battle. Jesus never took captives and never killed anyone. Number 17, Muhammad encouraged his men to rape, enslave women. Abu Dawud 21:50, Quran chapter 4, verse 24. Jesus never encountered rape and never enslaved women or encouraged rape. Pero sa kanila, kapag ka ikaw ay natalo sa digmaan, patayin mo yung husband, pwede mo nang pagsamantalahan yung maiiwan. Yan yung napaka-brutal. Di po ba? Muhammad demanded captured slave, a fifth of all other loot taken in war. Jesus took no
booty or charity. He thought the Son of Man came not to be served, but to serve. Sa lahat ng mga nakuha nila, kailangan may parte. Si Muhammad, kaya napakayaman niya. 19, Muhammad was never tortured, but tortured others. Jesus suffered torture, but never tortured anyone. Si Jesus Christ, siya ang tinorture para sa atin. Siya ang pinalo ng latigo para sa atin. Siya ang pinagbintangan ng lahat ng kasinungalingan, ng lahat ng kasamaan, alang-alang sa atin. 20, Muhammad said, fight them until there is no more persecution, and religion is only for Allah. Quran 8:39. Jesus said, ano sabi ni Jesus? Love your enemies and pray for those who persecute you. Hallelujah. 21, Muhammad ordered the brutal murder of a half-blind man. Al-Tabari 14:40. But Jesus healed a blind man. Nagalit si Muhammad doon sa matanda na halos bulag na. Pinapatay niya. Pero si Jesus, mga kapatid, hindi niya pinatay, pinagaling niya pa at nakakita pa ang blind man sa kanya. 22, Muhammad ordered a slave to build a very pulpit in which preach Islam. Jesus was a servant and even washed his disciples' feet. Sa Islam, what are the greatest commandments? 23, Muhammad answered, believe in Allah and jihad, tinan nyo, in His cause. Kasama yung word na jihad. Yun ang kanilang greatest commandments. Ang sumamba ka kay Allah at mag-jihad ka, patayin mo yung hindi maniniwala. Yun ang greatest command. Pero si Jesus, tinanong, what is the greatest commandment? Jesus answered, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind, and you shall love your neighbor as yourself. Sobrang contradict. Amen? Magkaiba ng prinsipyo. Magkaiba ng paniniwala. 24, Muhammad demanded the protection of armed bodyguards, even in the house of worship. But Jesus chastened anyone attempting to defend him with force and did it travel armed and guarded. Jesus, kahit saan siya pumunta, walang bodyguard. Apostles lang. Pero si Muhammad, hindi yun lalabas nang hindi gwardyado. 25, Muhammad advocate crucifying others who oppose him. But Jesus was himself crucified for the benefit of others. Si Muhammad, pag ayaw sumunod sa kanya, gusto niya ipapako sa krus. Pero si Jesus, pinako sa krus dahil sa mga makasalanan. Muhammad had others give their lives for him. Maraming tao gusto ni Muhammad magbuwis ng buhay sa kanya. Katulad nung nasa digmaan sila, Shahid Muslim 44 verse 13, na malapit na siya makorner, malapit na siya mapatay, espadaan eh. Ano sabi niya? Tinawag niya yung kanyang mga tao na harangan, na hindi siya abutin ng kalaban. At sabi niya, harangan niyo yung mga kalaban para kayo ay mapunta sa langit at may reward kayo. Tinan niyo. Eh yung mga tao naman na naniwala sa kanya, sundalo niya, ayun, binala yung kanilang sarili. Sila ang unang namatay. In other words, di bali nang mamatay yung mga sumusunod sa akin, wag lang ako. Totoo yan, mababasa niyo yan dun.
Parang tinawag niya, o ikaw muna, dyan. Taga-taga ka dyan, o ikaw naman, o dyan. Basta wag umabot sa akin. Ibaling mamatay yung mga nagsumusunod sa akin, basta wag lang ako. But Jesus willingly gave His life for others. Si Jesus ayaw niyang mamatay na iba, mas mabuti pang siya na lang. You know, tayo dapat ang mamatay sa kasalanan, pero sabi ni Jesus, ako ang aako ng kasalanan mo. Dahil mahal kita, ayokong mapahama ka, ako na lang ang aako ng kasalanan mo. Twenty-seven, Allah is an enemy of disbelievers. But God loves and desires anyone to be saved, and that no one should perish. Believer man o hindi, may desire ang Diyos. Mahal niya. Gusto niya na maligtas. At hindi pinipilit ng Panginoon, kundi hinihintay ng Diyos na ang tao ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. But lastly, verse 28, Muhammad died due to effects of pneumonia and poisoning at the age of 62. Sahih Bukhari 44:28. At ayon doon, sino ang pumatay sa kanya? Isang babaeng Jew na galit sa kanya. Kaya sabi niya, habang kayo ay nabubuhay, ubusin niyo lahat ng mga Hudyo at lahat ng mga unbelievers. But Jesus died. After mamatay ni Muhammad, wala na tayong narinig sa kanya. Hello? After niyang mamatay, wala na, tapos na ang storya niya. Pero si Jesus, namatay sa Jerusalem at the age of 33. At paglipas ng pangatlong araw, mga kapatid, no? O sa ikatlong araw, muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin. Walang ibang nakagawa dyan. Si Muhammad namatay, hanggang ngayon patay. Si Buddha namatay, hanggang ngayon patay. Si Confucius nabuhay, namatay, hanggang ngayon patay. Yung sinasamba ng mga Buddhist, namatay, hanggang ngayon patay. Yung mga leader, yung mga communist leader, yung mga sinasamba ng mga tao, patay. Hindi na muling nabuhay. Yung mga propeta ng iba, patay. Yung mga sugo ng iba, patay. Hindi na muling nabuhay. Pero si Jesus namatay at muling bumangon, lumabas sa libingan. At ngayon ay buhay. Nasa kanan ng Ama, nasa langit. At sabi niya, babalik ako at kukunin ko ang lahat ng mga nananalig sa akin. At yun ang pinangahawakan. At nabuhay siya. Saan mababasa? Luke 24. At hindi lang yan, nung siya ay nasa Galilee, daang-daang tao ang nakasaksi nung pinako siya sa krus at siya'y namatay at inilibing. At ganon din, daang-daang mga tao ang nakasaksi nang muli siyang nabuhay. Yung Muslim hindi naniniwala na nabuhay muli si Jesus eh. Ba't saan ba ako maniniwala sa Bible na natapos na 90 AD? O sa Quran na lumabas lang after 600 years after ng buhay ni Jesus Christ. Kanino ko maniniwala? Doon sa mga eyewitnesses ni Jesus Christ? O doon sa nagsasabing hindi tunay na Diyos si Jesus na isinilang 600 years pa na hindi niya nga nakita, hindi niya nga nakasama si Jesus? Kanino ka maniniwala? Doon sa mga eyewitness na nakasaksi o doon sa 600 years after pa nabuhay? Aba, doon na ako sa mga eyewitnesses.
sa mga apostles, sa mga daan-daang tao na nakasaksi, sabi ng Biblia. Yung mga apostles noon na naduduwag, pagkamatay ni Jesus, naduwag, bumalik sa pangingisda. Ayaw nang magpatuloy, pero nung nakita nilang nabuhay muli si Jesus, nag-iba ang kanilang pananaw at hindi na sila naduwag, naging matapang na sila hanggang sa kamatayan, ipinagtanggol nila, ipinangaral nila ang salita ng Panginoon. Bakit sila nagbago? Dahil nasaksihan nila na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Hallelujah! Kaya mag-ingat kayo doon sa mga nagsasabi na si Jesus, tao lang. Si Jesus, prophet lang. Si Jesus, sugo lang. Jesus was not only prophet, but the Son of God. Sabi ng mga prophet, sabi ng mga Muslim, si Muhammad daw ang last prophet, last messenger. Siya daw ang tinutukoy ng Deuteronomy 18 verse 18, na huling propeta, na sinabi ni Moses. Ito kaya, sabi ng Deuteronomy 18:18, anong sabi dyan? Basahin natin. Kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isa pang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang nagsasabi nito sa mga tao. Sabi ng Diyos kay Moses, may darating pa na isa na katulad mo. Pero anong sabi ng verse? Pipili ako sa kanila ng isa pang propetang katulad mo. In other words, pipili ako sa iyo. Pipili ako sa lahi mo. At wala nang ibang dumating pa na huli na Jew kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi pwedeng i-claim na si Muhammad to, hindi naman siya Hudyo, Arabo siya eh. Pag binasa mo to sa English, mababasa mo na doon talaga. Dapat Hudyo. Kaya ngayon, yung mga rebellious na Hudyo, ina-expect pa nila may darating pa eh. Hindi nila alam, dumating na si Jesus noon. Yung Messiah. Tignan mo yung mga Hudyo yun, hindi naman din naniniwala kay Jesus yun eh. Kaya nga sila isang damakmak na digmaan eh. Hindi naman lahat meron ding naniwala. Pero karamihan, hindi sila naniniwala na muling nabuhay si Jesus. Katulad din ng paniniwala ng Muslim. Katulad din ng paniniwala ng mga ibang sekta dito, kahit sa Pilipinas, meron yan eh. Na tao lang. Di ba? Kaya nga, makikita natin ito, hindi maaari. In fact, paano ako sasabihin na hindi propeta o false prophet si Muhammad? Dahil sa kasaysayan, kasi kinokonek nila eh. Na yung mga prophet na mga Hudyo mula nung Old Testament, ang continuation daw si Muhammad, isang Arabo. Hindi ibig sabihin lahat ng propeta ng Diyos Hudyo, tapos may isang Arabo. Di ba parang ang weird? Kasi ang pinangakuan lang ng Diyos, ang sinabi niya na pinili niya lang, walang iba, mga Hudyo eh. Hello? Yun lang ang pinili niya eh. Doon lang siya nagkaroon ng pangako kay Abraham. Pero nagkandaloko-loko yung pangako kay Abraham nung gumawa siya ng sarili niyang strategy. Kaya nga, hindi maaari kasi yung prophet ng Panginoon, kung pagbabasihan natin yung Bible, lahat ng propeta ng Diyos, siya ang direktang nagsasalita, nangungusap. Sabihin natin kay Adan, kay Moses, lahat yan. Kay Daniel, sino yung mga propeta? Lahat ng naririnig nilang salita na mga prophecy nang galing kay Lord sa Diyos. Itong si Muhammad naman, ang claim niya iba. Yung message na natanggap niya nang galing sa angel. So merong hindi akma. Kasi yung ibang propeta sa Biblia, lahat yon
Narinig nila sa Diyos mismo. Nagpakita sa kanila ang Diyos sa pamamagitan ng nagliliyab na sanga na hindi o puno na hindi na natutunaw, at nasusunog katulad kay Moses. I am, ganun ang pakilala ng Diyos. Diba? Pero kay Muhammad, iba kasi angels ang nagpakita sa kanya at nagsabi sa kanya na ito ang sabihin mo, yan ang yan at sino po. Hindi ko alam kung sino yon, pero ang alam ko lang, 2 Corinthians 11, verse 14, sabi ng verse, hindi ito katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Hindi porket may nagpakita sa iyong anghel, sa devotion mo, sa prayer mo, o sa fasting mo, paniniwalaan mo kagad ang sinasabi niya. Kaya kailangan mag-ingat, mga kapatid. At hindi na maaring madagdagan pa ang Biblia na may continuation. Hanggang Revelation lang, hanggang pahayag lang. Genesis hanggang Revelation lang. Wala nang continuation na after 600 years, may libro uli na lalabas na sabi, ito ay nanggaling sa Diyos. Bakit ko nasabi? Sabi na Revelation 22:18-19. Sabi ni Juan, nung siya ay nasa Patmos, akong si Juan na nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig ng mga propesiya na nasa aklat na ito. Ibig sabihin ng Biblia, ang sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. 19, ang sino mang mag-alis ng anumang mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay alisan ng Diyos ng karapatang makabahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. In other words, meron ng conclusion. Sabi ni Juan, hanggang dito lang. Kaya wag na kayong maniniwala kapag meron pang sumulpot, lumabas na ibang paniniwala maliban sa paniniwala sa pananampalataya sa aral na nanggaling sa Biblia. Kaya nga mga kapatid, panghawakan niyo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Huwag na kayong mag-agam-agam, maglito-lito. Baka mamaya may makausap kayo na magpapakilala sa inyo ng ibang faith. Hindi nyo alam paano i-defend ang faith na meron kayo kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, mga kapatid, dumating upang magkaroon ng kapayapaan, upang magkaroon ng pag-asa, upang magkaroon ng buhay. John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Kung sino mang may dala ng distraction, yun ay ang kaaway. Kaguluhan, patayan, terorismo, pananakot, gulo, lahat. Pagkakahati-hati, pagkakawatak-watak, pang-aapi. Yan ay hindi galing sa Diyos. Sabi niya, I have come that you may have life and have it to the full. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Itingnan niyo yung binasa natin kanina. Sino ba ang pumapatay? Sino ba ang naninira? Sino ba ang nagnanakaw? Ngunit ano sabi ni Jesus? Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Hallelujah. Kaya nga may last quote na lang, overtime tayo konti. Last quote na lang. Sabi nung former Muslim siya. Hinahanap niya ang katotohanan. Sabi niya, Lord, ano ba talagang totoo? Ito yung sabi niya. Ang pangalan niya ay si Nabil Qureshi. Diba? Nabil Qureshi. Sabi niya, he said, I left Islam because I studied Muhammad's life. Sabi niya, umalis ako sa Islam. Bakit? Inaral kong maigi ang buhay ni Muhammad. Ang history niya. Siya at that time bilang isang Muslim, inaral niya sino ba talaga to? Kasi marami namang mga Muslim din nila kilala sino talaga si Muhammad eh. Hindi naman sila nagbabasa. Parang katulad sa atin, marami din Kristiyano hindi nagbabasa ng Bible.
Tinan nyo, amin kayo? Kaya hindi nyo alam kung ano ba totoo. Pero nung sinuri niya, nung inaral niya at nakilala niya, nakita niya pala ang mga ganitong kagimbal-gimbal na ginawa na sinabi niya, ito'y hindi galing sa Diyos. Hindi galing sa banal na Diyos. Sabi niya, I left Islam because I studied Muhammad's life. And I accepted the gospel because I studied Jesus' life. Inaral niya yung buhay ni Muhammad. Kaya umalis siya sa Islam. Pero bakit tinanggap niya ang ating Panginoong Hesus? Dahil inaral niya ang buhay ni Jesus Christ at nakita niya ang malaking pagkakaiba dahil si Jesus Christ lamang ang pag-asa. Siya lamang ang kayang makapagligtas ng tao. Siya lamang ang kayang makapagbago ng tao. Hindi sa pamamagitan ng dahas at puwersa, kung hindi sa pamamagitan ng pag-ibig at pagmamahal sa mga tao. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga sabi ng ating team verse, Matthew 7 verse 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Kaya sa buhay din natin, makikilala din tayo ng mga tao sa pamamagitan ng ating gawa Kaya kung anumang ginagawa natin sa buhay natin, mga kapatid, gawin natin ng merong pagkatakot sa Panginoon. Kung anumang ginagawa natin, gawin natin ng may katapatan. Kung ano mang ginagawa natin, gawin natin dahil sa buhay natin. Gawin natin ng tama. Dahil sa buhay natin, doon makikita ang totoong liwanag ni Kristo sa buhay natin. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ama naming banal, maraming salamat sa iyong salita. Sa katotohanan, Lord, na si Jesus, na iyong bugtong na anak ang kaligtasan, O God. Lord, salamat sa pag-ibig, sa pagmamahal na ibinigay mo sa bawat isa. Panginoong Hesus, na inalay mo ang iyong buhay para sa amin, Lord. Oh, hallelujah. No one compares to you, Lord. Walang maikukumpara sa iyo, Panginoon. Sa kasaysayan ng mundo, sa kasaysayan ng Biblia, ikaw lamang ang nakagawa ng nagawa mo. Walang makapapantay sa iyo, Panginoon. Oh God, kahit pasinungalingan man ng iba, kahit maliitin ka ng iba, Panginoon, pero alam namin ang katotohanan na ikaw ay Diyos. Ikaw ay buhay. At sabi mo, muli kang babalik. At kukunin mo ang lahat ng mga handa na naghihintay sa iyo. Lord, ihanda mo, Panginoon, ang lahat ng mga anak mo, O God. Hindi namin alam kung kailan ka babalik, Panginoon. Pero nararamdaman namin ang mga signs, nakikita namin, Panginoon, naririnig namin ang mga nangyayari sa daigdig. Na siyang nagsasabi sa amin, Lord, na malapit na ang iyong pagbabalik, O God. Panginoon, we pray sa mga kababayan namin Muslim, O God, na naghahanap ng katotohanan. Lord, magpakita ka sa kanila, O God. Provisions, Panginoon. Bigyan mo ng tapang ang iyong mga anak, Lord. Na kung may mga kaibigan kaming mga Muslim, Panginoon, na ipangaral namin si Jesus. Kung hindi pa na nila kilala ang Panginoong Hesus, ang tunay na Jesus. Lord, salamat. We pray, Panginoon, sa mga Christians, sa mga Muslim Christians na kapatiran namin all over the world, Lord, lalo na ang mga pinipersecute, O God.
na pinagbabawalan sila, Lord, na sumamba, na maglingkod sa iyo. Pinapatay sila, pinapahirapan, tinotorture dahil sa iyo. Lord, bigyan mo sila ng katatagan, O God. Maging sa mga kapwa namin Kristiyano, sa mga communist countries, O God, na pinipersecute, Lord, dahil sa pananalig sa iyo, O God. Bigyan mo sila ng lakas, Panginoon. At kami rin, Lord, na malaya, Lord, na hindi pinagbabawalan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng masigasig na buhay. Alisin mo ang katamaran sa amin, Panginoon, na kung sino pa ang malaya, sila pa ang nag-take for granted ng kabutihan mo, Panginoon, ng pagkakataon na ikaw ay paglingkuran nila. Tulungan mo kami, Lord, na maging seryoso sa aming paglilingkod sa iyo, O God. Na makita naming inspirasyon ang mga kapwa namin Kristiyano na nagdurusa sa mga bansa na kung saan pinapahirapan sila dahil sa pananalig sa iyo, O God. Sana wag naming sayangin ang pagkakataon naming mga Pilipino na malaya kami, Lord, na wag naming abusuhin, na baliwalain lang namin ang iyong salita, na baliwalain lang namin ang pananambahan sa iyo, God, na maging pangalawa ka lang sa aming mga priorities, Lord, na sana maalala namin sa buong mundo may nagdurusa para lamang ikaw ay sambahin, paglingkuran. Na mahiya kami sa aming sarili, Lord, na malaya kami pero hindi namin magawang maglingkod sa iyo ng tapat. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Panginoon, salamat. Salamat, Lord, sa iyong salita. Nawa ito ay magpatibay ng aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Nalalabas kami sa dakong ito, Panginoon, na dala-dala ang tapang, dala-dala ang kaalaman, na ipagtanggol ang katotohanan, Panginoon, na ipagtanggol kahit kanino man, na nagbabalak, Lord, na ikaw ay i-discredit, na ipagtanggol ka namin, Lord, ang katotohanan mo. At higit sa lahat, Lord, na makita ang liwanag mo sa buhay namin. Salamat, O Diyos, tinataas ka namin, sinasamba at pinupuri at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.